Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang mga karakter nga sa One Piece na itinuturing ng world government bilang malaking banta nga sa kanila. Kilalang kilala nga ang world government bilang napakamakapangyarihan at sila ay halos binubuo ng mga korap na individual, at hindi lang yan dahil sila rin ay nakakagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain katulad na lamang ng pagpatay kahit ng mga inosenteng tao, basta ito ay nakakitaan nila ng mga bagay na hindi nga papabor sa kanila. Lalong-lalo na ang mga taong ito ay alam nilang makakasira sa kanilang imahe at may kakayahan na wasakin at isiwalat ang kanilang itinatagong sikreto, lalo na kung ang sikretong ito ay naganap sa Void Century, kung saan ay talagang ipinagbabawal nga nila ang kahit anong pag-aaral patungkol dito. Nang sa ganun nga ay masiguro nila na walang kahit sinong makakaalam patungkol nga sa Void Century. Pero kahit na napakamakapangyarihan ng world government at marami pa rin ang natatakot sa kanilang taglay na kapangyarihan, ay may karakter pa rin sa One Piece ang pinili ngang kalabanin sila, kung saan ang ilan dito ay inuungkat ang baho ng world government at pilit nga na pinag-aaralan ang mga bagay at pangyayari sa Void Century. Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin kung sino-sino nga kaya ang mga taong ito. Unang-una nga sa ating listahan ay si Monkey D. Dragon. Si Monkey D. Dragon, o mas kilala bilang Rebellious Dragon, ay kilalang kilala natin bilang Supreme Commander ng Revolutionary Army, as well as one of its founding members at formerly captain nga ng Freedom Fighters. Siya rin ay ang tatay nga ni Monkey D. Luffy, ang isa nga sa pinakamalakas na karakter ngayon sa One Piece. Hindi nakakapagtaka na ituring nga siyang isang banta ng world government. Tinangka niyang i-overthrow ang world government and it's labeled na world worst criminal. Dahil sa siya ang leader ng Revolutionary Army, talagang dedicated itong si Dragon to dismantling the world government at ang tiwaling sistema nito, na kung saan ay may lakas ang world novel na tapak-tapakan na lamang ang mga taong mas mababa sa kanila. Kaya naman talagang galit na galit nga itong si Monkey D. Dragon, kaya walang kaduda-duda na talagang ituturing itong si Dragon bilang isang malaking banta sa world government dahil sa tahasan talaga nitong paglaban sa world government. Ang ikalawa sa ating listahan ay si Monkey D. Luffy. Lahat naman tayo ay talagang kilala itong si Monkey D. Luffy at alam din nating lahat kung gaano nga ba siya kalakas at kung ano nga ba ang kaya nga niyang gawin. Siya rin ay kabilang sa worst generation, ngunit ang pinakapangarap nga ni Luffy ay maging isang pirate king. Kung matatandaan, taglay nga ni Luffy ang isa sa pinaka-importanting devil fruit para sa world government, at ito nga ay ang Gomu Gomu no Mi. Bukod pa dyan, maraming mga kalaban na nga ang napatumba o natalo ni Luffy, dahil dito ay mas nakilala ang kanyang pangalan. Dahil malakas na karakter ng One Piece ang natalo nga ni Luffy, ito ay isa sa rason kung bakit kinonsider si Luffy bilang threat sa world government, at mas titindi pa ito dahil sa awakening ng Devil Fruit nito, kung saan sinasabing ang Devil Fruit na ito ni Luffy ay Hito-Hito no Mi model Nika, na talagang hindi biro ang lakas na taglay. At isa pa, merong something itong si Luffy, which is he has the ability of winning people over the point na yung world government at ang Celestial Dragon ay maaaring traidorin o kalabanin ng mga tao dahil sa sobra nilang pagmamahal sa Straw Hat, lalong-lalo na nga kay Luffy. Kaya naman talagang napakalaking banta nito sa world government. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang Cross Guild, na nire-recognize bilang dangerous organization headlined by the 3-4 members nga ng 7 Warlords of the Sea na sina Buggy, Crocodile at Mihawk. Magagamit ng Cross Guild ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at political influence para makapag-issue nga ng bounty sa Marines, at hindi nga biro ang kanilang lakas dahil si Crocodile ay ang former Baroque Works president, samantala si Mihawk ay ang strongest swordsman at naging rival nga ni Shanks. Another factor rising influence ng Cross Guild ay ang notoriety ng current emperor na si Buggy, na former apprentice ng Roger Pirates.
Ang ika-4 sa ating listahan ay si Nico Robin na kilala din sa tawag na Devil Child at Light of Revolution. Siya ay ang archaeologist ng Straw Hat Pirate. Si Nico Robin ay ipinanganak nga sa Island of O'Hara at siya ay mula sa pamilya ng mga archaeologists. Kilala ang O'Hara bilang island na consisted primarily ng mga archaeologists. Ngunit hanggang sa naganap nga ang O'Hara incident kung saan ay nag-utos ang world government ng isang buster call sa O'Hara. Matapos nga nilang malaman na ang scholars na mula dito ay illegal ngang nagre-research ng phonoglyphs. Ito ay nagresulta nga ng destruction ng Tree of Knowledge at napagkamatay nga ng halos lahat ng tao sa O'Hara. At ang hinihinalang natirang nakaligtas dito ay si Nico Robin at si Jaguar de Saul. At dahil nga dyan, naging obsessed nga ang world government for capturing si Nico Robin dahil napag-alaman nga nila na siya ay may kakayahang bumasa ng phonoglyphs. Dahil dito si Robin ngayon ay itinuturing na isa sa pinaka-importanting character sa One Piece dahil ang historical phonoglyphs ay marireveal ang important pieces ng ancient history na nakalimutan na at nawala na sa modern world. Ang ancient history na ito ay naglalaman din ng information regarding nga sa ancient weapon at marami pang iba. Last but not the least, kasi actually marami talaga ang itinuturing na banta ang world government. Andyan nga si Shirahoshi, Kozuki Momonosuke, si Blackbeard, pati nga ang mga natira nga sa Roger Pirates ay banta pa nga rin sa kanila. Pero ito nga, dumako na tayo dito sa susunod sa ika-5 sa ating listahan at ito nga ay si Shanks. Nakilala rin sa tawag na Red-Haired Shanks na chief nga ng Red-Haired Pirate at isa nga rin sa 4 emperors that rule over the New World. Although marami pa nga rin sa ngayon ang nagdududa sa totoong katauhan ni Shanks dahil nga matatandaan na namataan nga siya na formal ngang nakikipag-usap sa mga elders. Dahil dito, marami ang lumalabas na teorya na nagsasabing si Shanks nga daw ay kabilang sa world novels, pero marami pa nga rin naman ang naniniwala na hindi nga ganito ang pagkatao ni Shanks. Ang ibig sabihin lamang nun ay ginagalang siya ng world government at ng mga pirata. I mean, iginagalang siya both parties. At dahil sa siya ay kabilang sa Yonko, masasabi pa rin na malaking banta siya sa world government. Bukod pa dyan, pinapaniwalaan na maraming nalalaman itong si Shanks, kaya naman ganun na lamang siya igalang ng kabilang partido. So yan nga guys, ang ilan nga sa mga sinasabi ng world government na malaking ang banta sa kanila. Pero kung kayo ang tatanungin guys, sa tingin nyo, madadagdagan pa nga kaya ang bilang ng mga magiging banta sa world government? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!